Maligayang pagbabalak mga koys, tuloy natin ang kwento sa kapanapanabik na laban ng ating mga bida. Nakatayo siya ulit sa tabi ng lalaki, samantala, ang kapitan ng unang squad ay nagulat na makita si Kuro. Nagtaka siya kung bakit may benda sa ulo nito. Tinanong ng kapitan kung ano ang dapat nilang gawin dahil wala na si Kuro at Lehan sa paningin. Nanatiling tahimik ang pinuno ng squad. Sinabi ng mga kasama ni Kuro na huwag itong matakot. Kinabahan naman siyang pumayag, at sinabi ni Enth na huwag mag-alala dahil paprotektahan nila ito. Nagsindi ng apoy si Jose sa kanyang kamay at sinabi na gagawin nila ang lahat. Samantala, ang pinuno ng unang squad ay nakahawak ng espada at nagsabi na kailangan nilang kumilos. Kahit na may isang miyembro ng koponan ang nagtatago, hindi pa rin nila matatalo ang kalaban. Inutusan niya ang squad na magpatuloy. Sa kabilang banda, ang bida ay nakaupo sa isang sanga ng puno at pinapanood ang mga ito mula sa itaas. Sa isang labanan ng mga kapitan, hindi naman kailangang sirain ang buong koponan. Sapat na ang matalo lamang ang kapitan na may benda. Sa sandaling iyon, nagbanggaan ang dalawang koponan at parehong sumugod upang umatake. Nagsindi ng apoy si Jose sa kanyang kamay, ngunit sumigaw ang kalaban na hindi ito gagana, at pagkatapos ay umatake. Mabilis na umiwas si Jose sa pag-atake habang ang unang pinuno ng squad ay sinusubukang pigilan ang armas ng kalaban. Patuloy na pinapanood ni MC ang mga ito at naisip na malapit na silang manalo. Tumingin siya kay Kuro at mental na tinanong kung handa na ito. Nang makita niyang tumanggo ito, sinabi niya sa isipan na huwag mag-alala dahil handa na sila. Pagkatapos nito, lumipad siya pababa habang nakatutok ang unang kapitan ng squad sa mga kalaban. Ang kanyang malaking anino ay halos takpan si Jose. Hinawakan siya ng kalaban at sinubukan niyang makawala, pero hindi siya nakalabas. Masaya ang pinuno ng squad at sinabi na hawakan siya ng mahigpit. Pagkatapos ay nagtungo sila patungo kay Kuro habang papalapit si MC, nakatutok sa kapitan. Ang pinuno ng unang squad kasama ang kanyang kasama ay sumugod sa kalaban na kapitan at sumigaw na halos manalo na sila, ngunit hindi sila pinansin ni Kuro at nag-focus sa paggamit ng telekinesis. Tumigil ang pinuno ng unang squad dahil napansin niyang nakatingin pataas si Kuro. Napagtanto niya na may mali. Pagkatapos ay narinig ang isang pagbagsak sa likuran niya dahil sa telekinesis ni Kuro. Bumagsak ang bida sa kapitan ng kalabang koponan. Nang marinig ito, agad na lumingon ang mga lalaki at nakita ang mga ulap ng alikabok. Napagtanto nilang isang bitag ang ginawa ni Kuro. Napahinga si Kuro ng malalim matapos gamitin ang telekinesis. Nagulat ang mga kasama niya nang makita ang kapitan ng kalabang koponan na nakahiga ng walang malay sa lupa. Nagulat din ang natitirang mga miyembro ng unang squad nang tumayo si Lehan at naglabas ng isang pulang armband. Sinabi niya na akala niya tapos na ang laban at nanalo sila. Samantala, sa silid ng obserbasyon, lahat ng mga tao ay walang imak sa pagkagulat. Tinanong ng isa kung talagang tumalon si Lehan mula sa tuktok ng puno dahil mayroong 5 palapag doon. Lahat sila ay nagulat sa plano ng ika-13 squad. Sinigaw ng isa na si Lehan ay baliw pero napakasaya. Sinuportahan ng ibang mga tao ang kanyang sinabi, at narinig Angel masayang ingay ng mga boses sa bulwagan. Tumawa si Dimitri at sinabi na kanina lang ay pinapagalitan siya ng mga taong iyon. Naiintindihan niyang nagkakahalaga ng marami ang pagpapakita ng ganoong resulta sa bawat oras. Ipinakita sa malaking screen si MC na hawak ang armband ng kapitan. At nagtanong ang isa sa mga lalaki, ito ba ang pinuno ng squad? Ano ang pangalan niya? Sumagot naman ang isa, ang pangalan niya ay, pangalan. Dati siyang nasa ika-7 squad, pero lumipat siya. Nagtanong naman ang lalaki, bakit hindi siya sumali sa kompetisyon noon? At bakit hindi ginamit ng pinuno ng ika-7 squad ang isang galing na fighter na tulad niya? Malinaw na hindi niya naiintindihan kung ano ang kaya ni Lehan. Nakikinig si Kato sa kanilang usapan at nagngangalit sa galit. Isang araw bago ang laban sa unang squad, nagsanay si MC sa pagbagsak kasama si Kuro. Tumalon siya mula sa isang mataas na hagdan at sinalo siya ng kanyang kaibigan gamit ang telekinesis ilang sentimetro lamang mula sa sahig. Pagkatapos ay pinunasan ni MC ang pawis sa kanyang kamay at sinabi, sa tingin ko wala na tayong problema sa tunay na laban. Ang galing mo talaga. Sumagot naman ang kaibigan niya, mas galing ako. Pero hindi ka ba natatakot? Kung magkamali tayo ngayon, masisira lang ang ilong ko. Bukas, ibabagsak ko ang buhay ko. Mahirap ang pagkontrol sa isang tao gamit ang telekinesis. Kung madali lang, lahat ng mga fighter ay lumilipad na ngayon. Naisip ito ni Kuro at nag-isip, nakaka-interes.
Sinabi naman ng kaibigan niya, magtatago ako sa isang liblib na lugar at hihintayin ang tamang pagkakataon para tumalon. Tiyakin kong hindi masaktan ni ang isa sa atin, o ang ibang koponan sa pagbagsak ko. Kailangan kong alagaan ka pagkatapos ng tagumpay. Nagtipon silang muli sa isang silid at yumuko si Kuro, humihingi ng tawad sa kanyang kaibigan dahil nabali ang braso nito dahil sa kanya. Sumagot ang kanyang kaibigan, okay lang. Huwag kang mag-alala ng sobra. Walang namatay. Mahirap ang misyon, pero nagawa mo ng maayos. Nagsimulang kumain si Enth at sinabi kay Kuro na huwag sisihin ang sarili. Kung wala ka, malamang hindi tayo manalo. Ngumiti si Jose at sinabi na hanggang sa gumaling ang kamay niya, hindi muna sila magkakaroon ng team training. Tama, tama, tama. Agad na kumurap ang kanilang mga pulse aires pagkatapos niyang sabihin iyon, at tumanggap sila ng mensaheng nagpagulat sa kanila. Mayroon silang bagong training session na gagawin. Isang aerial battle ang gaganapin sa loob ng 2 araw sa pagitan ng ika-7 at ika-13 squad. Nang malaman ang tungkol sa nalalapit na laban kinaumagahan, nagtungo si Ko sa opisina ng instructor na galit na galit. Napakalakas ng mga yapok niya na narinig ito ni Grossman mula sa loob. Pagkatapos ay bumukas ang pinto at ngumiti siya, sinasabing hindi niya akalain na mapapagod siya mula sa kanyang mabilis na takbo. Huminto siya sandali para huminga at sinabi sa instructor ang lahat ng nasa isip niya. Samantala, nagpapahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon sa isa't isa ang mga miyembro ng ika-13 squad. Sinabi ni Jose na nabali ang braso ng kanilang fighter at agad na nag-schedule ng isang bagong laban. Ibig sabihin, automatic na talo sila. Ikinross ni Enth ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at umiling. Sinabi niyang ang laban ay laban sa ika-7 squad, at sigurado siyang matutuwa ang mga ito. Sumigaw si Jose na hindi patas iyon. Dapat silang pumunta at ipaliwanag ang lahat sa pamunuan. Hindi ba nila alam kung ano ang ginagawa nila? Samantala, sinabi ni Grossman kay Ko na ito ay isang pagkakataon para manalo ang kanyang squad. Hindi ba sapat ang tiwala nila sa kanilang kakayahan? Naiinis na sumagot si Ko, kahit na hindi nabali ang braso ni Lehan, mananalo pa rin kami. Sabi ng instructor, kung ganoon, dapat mong gawin ang lahat para manalo. Pagkatapos ay umalis si Ko sa kanyang opisina at nagngalit, iniisip na hindi siya pinakinggan ng instructor. Naupo siya sa sobrang inis at pagkatapos ay lumabas. Samantala, sinabi ni Lehan sa kanyang mga kaibigan na tumigil sa pagrereklamo dahil walang magbabago. Ang kailangan lang nilang gawin ay manalo. Totoo, wala siyang strategy o kahit isang rough plan, pero nangako siyang makakahanap siya ng paraan para manalo. Narinig ni Ko ang kanilang usapan at lumapit sa kanila. Ang galing! Sana hindi lang ito basta-basta na usapan. Sigurado ka bang kaya mong lumaban kahit na nabali ang braso mo? Sumagot si Lehan, medyo mahirap, pero sa tingin ko kaya kong talunin ang ika-7 squad kahit na isa lang ang braso ko. Naiinis na sinabi ni Kato, hindi ka basta-basta makapaghahanda sa isang aerial battle magdamag. Matalino ka, alam mo yan. Sumagot si Lehan, may inihanda akong espesyal para sa kanya. Mapapahiya sila kung hindi nila ibibigay ang kanilang lahat. Nagalit si Ko sa mga salitang ito at itinuro ang daliri niya kay Kato. Papatayin kita, pati na rin si Kuro. Sinabi ng bida ang pangalan ni Kato sa isang nakakatakot na tono na nagpakinabahan sa kanya. Hindi pa ako nakapatay ng tao sa buhay ko, kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Mabilis na umalis ang pinuno ng ika-7 squad, na labis na kinakabahan. Sinabi niya na dapat lang siyang maghintay at makikita niya ang lahat sa kanyang sarili. Tumingin sila kay Kato na may galit. Sinabi ni Jose na isang pathetic idiot siya. Sinabi ni Kato na magiging mahirap talaga ang laban para sa kanila. Iminungkahi niya na pumunta sila sa gym para mag-practice. Nagtungo sila sa gym at nagsimulang mag-practice. Inunat ni MC ang kanyang magandang braso pasulong, ginamit ang telekinesis sa isang board, pero kahit gaano man siya kasipag, hindi siya nagtagumpay. Hindi tulad ng iba, hindi siya gaanong nagagawa. Huminto siya sandali para huminga at naisip na isang kabiguan ito. Kahit nabuo ang braso niya, kaya niya lang kontrolin ang 2 airboard, ngayon, halos hindi na niya makontrol ang isa. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan at naisip na hindi rin madali ang gawain para kay Jose. Nakokontrol niya ang 2 board at apoy ng sabay-sabay. Ang tanging maaasahan lang nila ay si Kuro. Ginagawa rin ng ika-7 squad ang parehong bagay, pero ayaw nilang labis na mapagod si Kuro. Kahit na wala silang matibay na suporta, kailangan pa rin nilang magtiwala sa kanya.
Ang ika-7 squad ay balanseng balanse sa terms ng pisikal na lakas at telekinesis, na pinamumunuan ni Ko. Ang kanilang teamwork ang nagpapalakas sa kanila bilang isang koponan. Hindi tayo mananalo kung aatake tayo ng diretsyo, sabi ni Jose, na nagpabalik sa bida mula sa kanyang pag-iisip. Tumawag siya sa bida at sinabing may problema sila. Ipinakita niya kung paano kontrolin ang apoy at sinabi na wala namang masusunog sa hangin kaya walang silbi ang kanyang apoy. Dahil sa bilis ng kanyang paggalaw, mahihirapan siyang mag-aim. Napagtanto ng bida ang sinabi ni Jose at medyo kinabahan. Si Kay, ang pangalawang pinuno na nanunood sa kanilang training, ay tumawa at nagtanong kung bakit masyadong madaldal ang mga ito sa ganitong level ng training. Sa tingin niya, hindi sila dapat mag-alala. Tumango si Kato at ngumiti, iniisip na wala namang dahilan para matalo. At sa sandaling iyon, sumagi sa isip ng bida na walang paraan para manalo. Dumating na ang araw ng laban. Tulad ng dati, nagtipon silang lahat sa silid ng obserbasyon. Tinanong ng isa kung mayroon pang laban ang ika-13 squad dahil nabali naman ang braso ni Lehan. Sumagot naman ang isa, sa tingin ko hindi pa nga sila nakakasali sa ganitong klase ng training. Nakaisip na hinimas ni Dimitri ang kanyang baba at sinabi na lahat ng senyales ay nagsasabi na matatalo sila. Ang instructor na si Grossman ay talagang masama. Biglang nagulat si Simon dahil naramdaman niyang nakatayo si Dimitri sa likod niya. Lumingon siya at nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Sumagot si Dimitri na may nagreklamo dahil palagi siyang nakatayo malapit sa kanya. Sinabi niyang nakakadiri iyon at dapat siyang pumunta sa ibang lugar. Nakinig si Dimitri kay Simon, na ikinross ang kanyang mga braso at sinabi sa galit na tono na sinusubukan ni Grossman na bigyan ng pagkakataon ng bawat koponan para manalo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng winning percentage na mas mababa sa 50%. Ang klase ng training at ang mga koponan na nakikilahok ay pinag-aaralan gamit ang data analysis. Tumingin siya sa screen at mental na sinabi kay Lehan na mahihirapan sila sa pagkakataong ito. Samantala, ang dalawang squad ay nag-ayos na sa training ground at nagkatinginan. Ikinross ni Ko ang kanyang mga braso at sinabi na pupunitan nila ang ika-13 squad. Ipapakita nila sa lahat kung ano ang mangyayari sa mga traidor. Tinanong ni MC si Jose, na may tiwala sa kanyang ngiti, kung okay lang siya. Inunat ni Jose ang kanyang mga balikat at sumagot, ako ang pinakamagaling. Handang-handa na akong mag-rock. Huwag kang mag-alala para sa akin. Sinabi ng pinuno ng squad kay Jose na alagaan ang kanilang mga kasama at sinabi na siya ang core ng kanilang strategy ngayon. Pagkatapos noon, nagsimula na ang laban at inilunsad na ang mga airboard. Nagpalipad ang mga miyembro ng ika-7 squad ng 4 na board sa hangin, ngunit ang kanilang mga kalaban ay gumawa ng isang bagay na nagpagulat sa lahat. Isang lalaki sa silid ng obserbasyon ay napakasigaw sa pagkamangha at sinabi sa iba na tingnan kung gaano karaming boards ang meron sila. Baliw na ba sila? Ganoon din ang gulat ni Kato. Bumagsak ang kanyang panga sa pagkagulat nang makita ang 16 na board sa likod ng mga kumpiyansang kalaban. Naisip niyang imposible iyon. Karaniwan ng 2 airboards lang ang kaya ng mga pangalawang taong fighters, samantalang ang mga support ay 4. May ilan na hindi man lang makahawak ng 2, pero mayroon silang 16. Kahit na 2 boards lang ang hawak ng bawat isa, may natitira pang 10. Hindi kayang kontrolin ni Kuro ang 10 ng sabay-sabay. Kinabahan ang kanyang deputy at hiniling sa kanya na magsalita. Sinabi naman ni Lehan na may kumpiyansa sa kanyang ngiti, sigurado akong naguguluhan sila. Ipapakita ko sa kanila ang lahat ngayon. Sa panahong iyon, nagulat ang mga miyembro ng ika-7 squad sa bilang ng mga boards. Tinanong ng isa kung posible ba iyon. Umiling-iling ang kanyang kasama. Sinabi ni Ko na hindi sila dapat matakot. Susunod sila sa plano at sisirain nila ang mga ito isa-isa. Nakatayo si Jose at Nth sa mga boards. Nag-concentrate si MC at gumamit ng telekinesis. Naisip niyang hindi sila nagpahinga sa panahon ng training. Kahit na ang kanyang kakayahan sa telekinesis ay nasa ibaba ng average, natuto siyang mag-concentrate ng kanyang kapangyarihan sa nais na bahagi ng katawan. Kung mas mapapaunlad niya ang kanyang kasanayang ito kaysa sa pagkontrol lamang sa mga bagay gamit ang telekinesis, magagawa niyang kontrolin ang mga bagay ng mas mabilis. Ipinag-isa niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamay at inilagay ito sa gilid ng board. Pagkatapos ay itinulak niya ito, kaya't lumipad ito ng napakabilis patungo sa mga kalaban. Baliw sila. Gagamitin nila ang mga airboards ng ganito. Napasigaw sa kanyang isip ang pinuno ng ika-7 squad.
Habang pinapanood ang board, kinakabahan niyang naisip na masyadong mabilis ito, pero makakareact siya bago ito makarating sa target. Mabilis siyang tumalon sa gilid kasama ang kanyang pangalawang pinuno. Sa parehong oras, biglang nag-apoy ang apoy. Naisip ni Jose na dahil wala namang masusunog sa isang aerial battle, hindi magiging kapaki-pakinabang ang kanyang kakayahan sa apoy. Pero mayroon pa ring paraan. Iwinasiwas niya ang kanyang braso, nagtipon ng apoy sa kanyang kamay, at naalala ang sinabi ni Lehan sa kanya sa panahon ng training, sa isang aerial battle, maaari mo pa ring masunog ang isang bagay. Ibinato niya ang apoy sa airboard na lumilipad patungo sa mga kalaban, at nasunog ito. Pagkatapos noon, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nagulat sina Dimitri at Simon sa kanilang strategy. Lahat ng tao sa silid ng obserbasyon ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa, na nagtataka kung magkano ang halaga ng isang airboard. Sumagot ang isa na mas mahal iyon kaysa sa sahod ng instructor. Sumigaw naman ang isa, ano ba ang problema? Pabagsakin na lang nila ang lahat ng boards. Sinuportahan ng iba ang kanyang sinabi at masayang kinuyam ang kanilang mga kamao. Nagsimula silang mag-cheer para sa ika-13 squad. Agad na inilagay ni Lehan ang kamay niya sa board at naghanda ang kanyang kaibigan na sunugin ito. Nang mabilang na ang board ay lumilipad na, binato niya ito ng apoy at nagkaroon ng isa pang malakas na pagsabog na nagpahagi sa dalawang miyembro ng ika-7 squad sa gilid. Na-eliminate na sila. Sinabi ni Ko sa kanyang deputy na harangan nila ang mga boards para masunog ang lahat. Kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at sumagot na kung mas lumapit pa ang mga ito, maaari silang tamaan ng pagsabog. Samantala, nakita ni Grossman ang nangyayari at tumakbo papasok sa silid. Hingal na hingal siya nang mag-utos na agad silang tumigil. Pagkatapos noon, narinig ang isa pang pagsabog. Sabay na sumigaw si Grossman at Ko ng pangalan ni Lehan. Di nagtagal, natapos na ang laban. Tinawag ni Grossman si Lehan sa kanyang opisina, pero hindi ito nagsalita. Tinitigan lang niya ang instructor. Naisip ng bida, tumawag ba siya sa kanya para lang titigan siya ng 10 minuto. Mas madali sana kung si Sergeant Red ang kausap niya. Papagalitan lang niya ito at hahayaan ng umalis. Kinuyam ni Grossman ang kanyang ngipin at hinawakan ang kanyang ulo. Alam kong awkward na simulan ang lahat ng ito ng ganito, pero alam mo ba kung magkano ang isang airboard? Sumagot si Lehan, alam kong mahal iyon. Sabi ng instructor, kung hindi ka miyembro ng ARC, malamang magkakautang ka habang buhay. Hindi ba gusto mong pag-usapan ang strategy ko? Tanong ni MC, na may pagkadismaya. Napahilig si Grossman sa kanyang upuan at inayos ang kanyang buhok. Technically, hindi ka lumabag sa mga patakaran. Pero hindi mo ba naisip na magdudulot ito ng maraming kontrobersya? May mga instructor na maaaring purihin ka dahil sa paghawak sa sitwasyon ng ganito, pero hindi ako isa sa kanila. Sa susunod, dapat mo silang babalaan ng maaga kung may plano kang gumawa ng ganoong bagay. Sumagot si Lehan, naiintindihan ko ang lahat. Pwede ba akong magtanong? Oo, sagot ni Grossman. Kung nakalaban natin ang mga dragon, walang magtatanong sa atin. Hindi mo rin ako tatanungin tungkol sa halaga ng mga airboard. Kailangan nating manalo kahit na ano ang mangyari. Hindi ba iyon ang layunin ng ating training? Sandali na napahanga si Grossman nang makita niya si Sergeant Red sa kanya. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at tumalon mula sa kanyang upuan. Nahuli kita. Kamukha mo ang isang kakilala ko. Sumandal siya sa mesa at sinabing tama ang kanyang pangangatwiran. Masaya siyang panoorin siya sa battlefield. Pwede ka nang umalis. Nagsaludo si MC sa instructor, na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay lumabas siya ng opisina at nakasalubong si Ko, na kinakabahan na naghihintay sa kanya sa pinto. Nang makita siya ni Kay, agad niyang naalala ang nakaraang laban. Lumabas siya mula sa apoy at tumakbo patungo kay Lehan, na may malakas na sigaw. Sa sandaling iyon, binato ni Lehan ng board si Kay. Hinuyam niya ang kanyang espada ng mas mahigpit. Pagkatapos ay sumabog ang board sa itaas niya, pero hindi niya ito pinansin at nagtungo sa kanyang kalaban. Sa oras na iyon, sumugod ang bida patungo kay Kay at hinawakan ang kanyang dibdib. Naisip ni Kay na gusto siyang ihagis ng weirdo na ito. Nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa board. Lumipad si Lehan kasunod niya. Bumalik sa realidad, itinuro niya ang kanyang daliri kay Lehan at sinabing, kahit na nanalo ka sa laban dahil sa iyong walang kwentang strategy, walang papuri ang matatanggap mo. Makikita pa natin yan, sagot ni Lehan. Nakatayo siya sa pinto ng buong oras na iyon para sabihin lang iyon. Nagalit siya at sumagot na dumadaan lang siya. Sino ba ang maghihintay para sa isang katulad niya?
Nagtungo si Lehan sa kanyang kwarto at sumigaw ang kanyang kalaban, tatapusin kita kahit na ano ang mangyari. Huwag kang maglakas loob na matalo sa kahit na sino. Bago dumating ang gabi, nagtipon muli ang ika-13 squad sa kwarto ni Lehan para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Pagkapasok ni Lehan sa kanyang kwarto, binati siya ng mga kaibigan niya. Kumaway siya pabalik at masayang sinabi ni Kuro, nanalo tayo. Ngumiti si Jose ng medyo kinakabahan at sinabi, natatakot ako na ma-disqualify tayo dahil sa paglabag sa mga patakaran. Sumagot si N, hindi naman tayo lumabag sa anumang patakaran. Pero medyo nakakatakot pa rin. Biglang tumingin si Jose sa kanyang pulse ares at kinabahan. Tinanong ni Kuro, ano iyon? Sumagot si Jose, tuwing nagdiriwang tayo, nangyayari ito. Ngumiti si Riley nang makita ang mensahe sa display at itinuro ito. Pagkatapos noon, tumanggap din ng mensahe ang lahat. Alam ko na, sabi ni Riley. Nagdesisyon silang lahat na tingnan kung ano ang nangyayari, at nagulat nang makita ang mensahe tungkol sa nalalapit na laban. Sa loob ng 7 araw, magkakaroon ng Capture the Flag Battle. Lalaban ang ika-5 squad laban sa ika-13 squad. Sa panahong iyon, nag-eehersisyo si Dimitri gamit ang barbell. Tumutulo ang pawis sa kanyang katawan. Tense ang kanyang mga braso at kinuyam niya ang kanyang ngipin. Ngumiti ang bida at sinabi, ilagay agad ang isa pang laban pagkatapos ng isa. Kahit na malakas ang kalaban, ang format na ito ay talagang sa estilo ni Grossman. Ang mga laban nila ay nagaganap ng sunod-sunod. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos na ang training ni Dimitri at lumabas siya. Maganda ang training na ito, sabi niya. Hinailan niya ang laylayan ng kanyang t-shirt, naramdaman ang init ng kanyang katawan. Gusto niyang maligo agad. May isang lalaki ang naglalakad patungo sa kanya at napansin niya ito. Lumipas ang lalaki sa kanya na parang hindi nakakakita ng anumang nasa harapan niya. Lumingon si Dimitri, na parang nakakilala sa lalaki. Agad niyang tinawag ito. Ang dating pinuno ng squad. Balak mo ba akong baliwalain dahil nag-third year ka na? Sabi niya at nilagay ang kamay niya sa balikat ng lalaki. Ang squad mo ay mahusay. Ikaw ang pinuno ngayon. Lumingon ang dating pinuno at tiningnan si Dimitri na may ganitong ekspresyon sa mukha na agad na natahimik si Dimitri at nagulat. Mahigpit na sinabi ng lalaki na lumayo siya sa kanya bago niya ito patayin. Ngumiti si Dimitri ng medyo kinabahan at nagtanong, ano ba ang nangyari sa iyo? Ano bang nangyari? Agad siyang naging mas kumpiyansa. Don't forget to like, comment and share mga kois, maraming salamat po.